Ako simula 2011 hanggang bago kami ikasal, naging fiancé kami. Sabi ko, hindi ko siya hahalikan until the pastor, you may kiss your bride. Tapos papayagan ko siya mag-concert para magtawa lang na makikita ng gaano karaming lalaki sa buong Pilipinas. Tapos pasasayawin ko na naka-see-through, labas ang cleavage, labas ang legs. I want to protect my wife. Ako lang titingin. So, kasi ako ang husband. So sa madaling sabi, you're just saying na parang right mo yon. So huwag ka dapat i-judge ng mga... Oo, mabait sinasabi nila. Buti pa yung asawa ni Sunshine, Vice Governor, pinayagan sila mag-concert. Dapat nga hindi Dapat nga yung asawa mo, ingatan mo. Hindi mo hayaan magsuot ng mga damit na para pagnasahan ng mga lalaki. Yun. Then, after all of this, Alvin, syempre yung nangyari na, nakakapag-preach siya si IZ. Ano na yung mga naging outlook mo pagkatapos noon? I mean, ano yung mga naging realization? Ano ba? After nito, pati yung pastok. Thankful ako na lahat ng... Kasi, ang daming bash ni IC. Doon pa lang sa anak niya naging pinili ang direksyon maging bading. Ang dami ng bash kasi hindi daw tinanggap kasi bading. Anong point niya daw? Okay. Totoo naman Ano ba sabi sa Bible? God judged the homosexuality. Read the Genesis 17, 18, and 19. Those men in Sodom and Gomorrah wants to have sex with other men. And God judged that Sodom and Gomorrah. Even until now. Ang Sodom and Gomorrah, no one build anything there na dinevelop. Hindi. Nandun pa yung burning sulfur na pinaulan ng Diyos. Search nyo sa YouTube, makikita nyo yung evidence ng Lord doon. Ngayon, ang mabuting magulang, sasabihin mo sa anak mo kung ano yung huwag mong gawin. Di ba? Kasi mapapahama ka dyan pag ginawa mo. God will throw you to hell. If you continue to do homosexuality, mamuhay ka, and you don't want to believe in Jesus, I assure you, God will throw you to hell if you don't stop, if you don't repent and believe in the gospel. And other realization pa. Yun. So, yun po yung statement nitong si Mr. Alvin Aragon na also na siya po ay kilala bilang isang husband ni Miss IC Trasona na kabilang sa sex bomb dancers. So, nagsimula yung issue na yan nung hindi niya pinayagan or hindi sumayaw or iklaro natin na according to Mr. Alvin, hindi naman siya ang nagpa-resign dito po kay Miss IC doon po sa kanilang grupo, no? Na alam natin na nagte-trending kasi yung kanila pong concert na naganap na sobrang dami po yung mga nanood at talagang masasabi natin naging successful. So dahil po dun sa mga inilabas sa statement ni Mr. Alvin, ang dami pong mga opinion at ang dami pong mga sari-saring reaksyon mula sa netizen ang lumabas, Isa sa mga nagbigay ng kanyang komento ay si Miss Rica Peralejo. Si Miss Rica po ay dati siyang actress, no, na ngayon ay talagang totally naging Christian na siya. And by the way, I am a Christian too. And this is my pananaw with regards to this issue. And I talagang medyo controversial, So sabi po ni Miss Rica, I totally understand the desire to share God with other people. But when you are not careful in doing it, whereby you sound self-righteous and all, then do not expect the message to come through. Love before judgment is the way of God. If the latter goes first, don't call the unbeliever misunderstanding because the first miss here was yours. You didn't really understand the way of the message. Sabi din ni Miss Rica Peralejo, I know this is by the way cause I was just a blind before. I thought the most important thing to do was to show it into people's mind how different I am by choosing to stay pure and all, hoping they'd want to change too. Yet all that did was earn praise from the believers while I totally put off the unbelievers. The irony of catching fish that already caught and well within the basket. So, yun yung kanyang naging komento patungkol dito na umadi din ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen.
So para lang po maunawaan natin kung ano ba ang sinabi dito ni Miss Rica Peraleo. Sabi dyan, meron kasi mga sinasabi rin sa Bible patungkol dito. Una, ang statement ay nagsabi na nauunawaan niyang hangarin ng isang tao na ibahagi ang salita ng Diyos. Ngunit kapag ginawa ito sa paraang tila may pagiging self-righteous o parang mas banal kaysa sa iba, no? Ang hindi dapat magtaka kung haharap sa panghusga or negatibong reaksyon. Sabi niya, idinagdag pa na kapag ganon ang dating ng mensahe, hindi dapat sisihin ang hindi naniniwala kung hindi nila ito naiintindihan dahil maaari ang nabahagi ang hindi nakaunawa sa tamang paraan ng paghahatid. So sa perspektibo kasi ng Biblia, may ilang talata na direktang tumutugma, no, dito po. Sabi ng Matthew chapter 7 verse 1 to 5, huwag kayong humatol upang hindi kayo hatulan. Ipinapakita nito na ang pangangaral o pagbabahagi ng pananampalataya ay dapat may kababaang loob at hindi may tono ng pagmamataas. Kasi ganun po yung nangyari ngayon kay Alvin. Meron po siyang punto sa kanyang mga binabahagi. Gusto niya, yun yung desire niya, to share the word of God, to share the truth, to share the Bible, what's inside the Bible, what Bible said about those issues. Pero yung kung paano niya shinare, diba? Minsan parang may mga sinasabi tayo na maganda yung hangarin natin, pero yung tono ng pananalita and way kung paano tayo magsalita, dun tayo na misunderstood. So ganun yung nangyayari yung kay Mr. Alvin. Wala naman siyang masamang gustong iparating eh. Gusto niya lang talagang maunawaan ng tao kung ano yung nilalaman ng Biblia, 'di ba? Pero kung the way kung paano mo siya sabihin at nagmumukha kang parang ikaw ay banal, sila ay makasalanan. Remember na lahat po tayo ay subject for judgment of the Lord. At lahat po tayo ay hahatulan ng Diyos base po dun sa ating mga ginawa. 'Di ba? Sabi dito, sabi naman ng Colossians 4:6, ang pananalita ninyo ay laging may biyaya. Timplahan ng asin, ibig sabihin ang paraan ng pagsasalita ay mahalaga gaya ng mensahe. And ang sagot sa stance ni Rica sa issue ay maaaring nakaangkla sa prinsipyo ng Kristiyano ng grace plus truth balance, no? Sabi niya, sa Biblia, si Jesus ay kilala sa pagsasabi ng katotohanan ngunit may kasamang awa. Halimbawa, sa John chapter 8, babaeng nahuli sa pangangalo niya. Nung nahuli ng pangangalo niya yun, hindi niya kinundi na yung babae. Pero tinuruan niya pa rin ito na magbago. Pinakita niya nito na ang tamang paraan ng pagsita o pagtuturo ay hindi pag-iinsulto kundi mapagligtas. Kasi yun po yung nagmumukha siyang iniinsulto niya yung mga tao, iniinsulto niya yung katulad ng buong grupo ng, hindi niya man po binanggit yung buong grupo, pero sinasabi niya kasi yung group ng sex bomb eh. Kaya tuloy yung mga sex bomb dancers is nagre-react po sila sa mga sinasabi nito. Kung gano'n ang intensyon ng kanyang pahayag, tila layunin niyang ipaalala na ang pagiging Kristiyano ay hindi lisensya para maging mapanghusga, kundi paanyaya para maging mapagpakumbaba at mapagmahal sa pakikitungo sa iba, lalo na sa mga hindi pa naniniwala. So, imbis na maganda po yung mensahe na gusto niyang iparating sa publiko, ang nangyayari tuloy is nagbumuka po or nagja-generalize na kapag ikaw ay Christian na and you know something about the Bible, nagiging judgmental ka eh, 'di ba? Parang ganito ba talaga yung mga Kristiyano? Ginajudge kami, ganyan. Remember na ang Lord, ang Diyos po ay hindi po siya galit sa makasalanan. Siya po ay galit sa kasalanan. At ibinahagi niya po yung kanya pong mga salita in a right manner. Sa pananaw ko, mahalagang paalala ang ganitong mensahe sa panahon ngayon, lalo na sa social media, kung saan mabilis mag-viral ang opinion at madaling ma-misinterpret ang tono. Maraming tao ang gustong magbahagi ng faith pero minsan nakakalimutan na ang paraan ng pagsasalita ang unang nakikita bago ang nilalaman. Yun. Kung ang dating ng ay mapagmataas, nagiging hadlang ito sa mismong layunin na maiparating ang pag-ibig ng Diyos. Sa Biblia kasi, ang tunay na Kristiyano hindi nasusukot sa dami ng nasasabing verse, kundi sa bunga ng ugali, kababaang loob, kabaitan at pag-ibig. Kaya tama ang diwa ng pahayag. Kung nais mong maunawaan ng iba ang mensahe ng Diyos, siguraduhin mong naipapakita ito sa iyong asal at tono. No? So, ang statement na hindi pagkontra sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, kundi paalala na gawin ito ng may kababaang loob at pag-ibig sa biblical na pananaw. Ang mensahe ng Diyos ay
dapat ipinapahayag sa paraang sumasalamin sa karakter ni Kristo, mapagkumbaba, mahinahon at puno ng biyaya. So sana po no maunawaan din ni Mr. Alvin kung paano niya gustong ibahagi no yung salita ng Diyos sa lahat.